Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! Sunod-sunod na katok sa pintuan ang gumising sa mahimbing na pagkakatulog ni Police Detective Alfred Rivas. Sandali itong nag-inat. Muling inayos ang sarili sa pagkakahiga sa kanyang swivel chair. Nakalimutan na ang mga katok sa pintuan. Nang muling nag-ingay ang pintuan, napaigtad si Alfred Rivas at sumigaw. "Sandali lang, baka masira yung pinto ko." Nagbangon ito't galit na binuksan ang pinto. "Kung kolektor ka, bumalik ka na lang sa 1 linggo. Wala pa akong pambayad." Pupungas-pungas niyang sabi sa lalaking nakatayo sa harapan niya. "Hindi ho ako kolektor." Tugon nito sabay abot ng isang sobre. "Sulat po para kay Police Detective Alfred Rivas. Special delivery po." "Sulat para sa akin?" "Akin na. Hindi mo agad sinabi eh." Pero bigla agad nagbago ang reaksyon ni Alfred nang maalalang baka iyon ay kung anong notice of disconnection para sa di nababayarang telepono at kuryente. Galing po sa Davao. Sa Davao? Agad niyang kinuha ang sobre. Binuksan agad ito pero hindi binasa hanggang hindi nakakalis ang kartero. Nagbalik sa loob ng opisina si Alfred at umupo sa kanyang swivel chair. Elisa Jimenez. Sino kaya ito? Tanong niya sa sarili nang mabasa ang signature na nasa sulat. Binasa niya ang laman ng sulat at napangiti. "If you could come, I would like to avail your services as a police detective." Basa niya sa maiksing sulat na iyon. Tinapos niya ang pagbabasa at muli itong itiniklop at ibinulsa sa kanyang polo shirt na kahapon pang hindi hinuhubad. "Sabi ko na nga ba, hindi pa rin kumukupas ang ningning ng pangalan ko bilang detective. May kliyente pa rin nanghahanap sa serbisyo ko." Tumayo siya at nagtimpla ng kape. Inabangan ang pagtunog ng telepono. Nakailang higop na siya ng mainit na kape nang magring ang telepono. Buong kasabikang dinampot niya ang receiver. "Yes, this is Detective Rivas." "All right, I'll take the call." Sagot niya sa operator ng isang long-distance call para sa kanya. Maya-maya'y kausap na niya sa telepono si Elisa Jimenez. "Pumunta ka rito. Akong bahala sa lahat ng gastos mo. Pati hotel accommodation mo, sagot ko." "Yes, dito sa Davao Plaza. Maghihintay ako anytime this week." "Paano naman ang pamasahe ko papunta riyan?" "Mrs. Jimenez, mahal ang pamasahe ngayon sa eroplano. May papadala akong pera sa pangalan mo. Postal money check. Iyon ang gamitin mo." Detective Rivas. Nagkasundo sila ng kanyang kliyente. Nangako si Alfred na sa linggong iyon ay nasa Davao City na siya. "I'll see you soon." Huling sabi ng kausap niya sa telepono. Ano kayang kaso ang ipapahawak sa akin nitong si Elisa Jimenez? Dalaga kaya siya o isang may asawang namomroblema sa kanyang mister? Tanong niya sa sarili habang muling nagbalik sa paghikop ng kanyang kape. Nakataas pa ang paa niya sa ibabaw ng mesa at nagsabog ng mga gamit. Siguro nga, ang mister nitong si Jimenez ay kumakaliwa. Kawawang babae. Kung ayaw na sa kanya, bakit pa niya hahabulin? Lalo lang siya nagmumukhang kawawa eh. Sa sinabi niya ay bigla rin iyong tumahimik. Oo nga, bakit ba kailangang habulin pa ang isang taong umaayaw na sayo? Siya, hindi niya kailanman ginawang humabol sa isang umaayaw na sa kanya. Kahit pa nga sabihing mula nang iwan siya at ayawan ng kanyang kasintahan, ay naging miserable na ang kanyang buhay. Hindi niya pwedeng aminin na si Melissa ang dahilan kung bakit nagkanda loko-loko ang buhay niya at karir bilang isang police detective. Para sa kanya ay nagkataon lamang iyon na dumating ang lean period sa kanyang career. Marami kasing kumukumpetensya.
Maraming mga police detective na nakikipag-agawan sa napili niyang propesyon. Tumayo si Alfred para muling punuin ang mainit na kape ang kanyang tasa. Pero hindi na niya nainom ang tinimplang kape nang maaalalang kahapon pa siyang hindi nakakaligo. Nangangamoy na siya. Nagtungo sa CR, nag-shower at nagbihis. Pagkatapos ay inayos ang ibabaw ng kanyang mesa. Medyo umaliwalas sa kanyang paningin ang dakong iyon ng maliit niyang opisina. Iginala niya ang paningin at nakita kung gaano kagulo ang loob niyon. Napapalatak siya. Ilang linggo na rin kasing hindi niya naaayos ang sarilit ang kanyang opisina. Wala siyang ginawa kundi ang maglimayon na wala namang patutunguhan. Para siyang tuyong kahoy na inaanod lamang sa tubig. Walang silbi. Iyon ang pakiramdam niya sa sarili mula nang unti-unting dumalang ang pagdating ng mga kliyenteng naghahangad ng serbisyo na bilang isang police detective. Pati nga ang relasyon nila ni Melissa ay nadamay sa matinding depresyon na dumating sa kanya. Kung tutuusin, wala silang pinag-aawayan. Basta na lamang nawalan siya ng gana sa buhay. Hanggang sa mawala na si Melissa, iniwan siya dahil sa labis na sama ng loob. "If you really love me, susundan mo ako," sabi ni Melissa sa iniwang sulat. Siya, susunod at hahabol sa isang babae? Hindi. Kailanman ay hindi niya magagawang magbaba ng pride nang dahil lang sa isang babae. Isa-isang dinampot ni Alfred ang mga kalat sa loob ng kanyang opisina. Ilang sandali lang ay bumalik na ito sa dating kaayusan na siya na rin niyang ginagawang tirahan dahil iniiwasan niyang makabangga ang kanyang landlady na inuupahang apartment na 6 na buwan niya nang hindi nababayaran. Ito ang simula ng pagbangon ko. Sa tulong mo, Elisa Jimenez, ibabangon ko ang career ko. Pangako ni Alfred sa sarili. Hindi na siya daranas ng pagkagutom at pagkawala ng tiwala sa sarili. Hindi na siya papaanod sa walang katuturang alon ng emosyon. Oo, sugatan ang kanyang puso. Hindi man niya aminin, alam niyang hindi gaanon kadali ang ginawa niyang paglimot sa isang nabigong pag-ibig. Maghapong inayos ni Alfred ang mga papeles na nakatambak sa kanyang file cabinet. Malamang na magagamit niya ang ilan doon sa bagong kasong hahawakan. Nananabik siya sa kaso ni Elisa Jimenez. Hindi niya maunawaan kung bakit pero nananabik siyang makilala ito. Marahil dahil sa loob ng halos 8 buwan ay ito ang unang kasong hahawakan niya. Para bang nakalimot na nga siya sa ilang routine niyang bilang isang detective. Para bang sa loob ng 8 buwang pagkakatiwangwang ay nawala lahat ng galing niya. Hindi siya papayag na hindi sila magkasundo na Elisa Jimenez. Kung kinakailangan ay suyuin niya ito, pakikisamahan ng todo. Hindi na siya magtataas ng pride. Kahit ano ay gagawin niya, makaahon lang siya sa pagkakadapa. Nang gabing iyon, hindi siya lumabas. Anong gagawin niya sa labas maliban sa magiinom ng beer sa beer house ng isa niyang kaibigan? Walang bayad at libre ang inom niya doon. Pero tapos na siya sa pagwawala. Kailangang maging kondisyon ang kanyang katawan at isipan kapag nagkita sila ng kanyang bagong kliyente. Hindi niya gugustuhing tanggihan nito ang kanyang serbisyo dahil lang sa sama ng kanyang personalidad. Maaga siyang nagtangkang matulog pero hindi naman siya agad dinalaw ng antok. Parang tuksong paulit-ulit na naglalaro sa diwa niya ang mga nangyari sa kanila ni Melissa. "I still love you, Alfred. Ikaw lang ang nagsasabing hindi na kita mahal. Ikaw lang." Tinawanan niya ang huling sinabing iyon ng dating ka-live-in. Mahal siya nito, pero bakit nagawa siyang iwanan? Ang babae, kapag nagkulang ka sa ilang bagay, agad kang hahanapan at kapag walang nakuha sa'yo, panakot ang gagawing pag-iwan sa'yo. Si Melissa, hindi na iiba sa ibang babae na nakilala niya. Naging ambisyosa rin nang unti-unting gumanda ang karir bilang singer. Umangat lang ng konti, ang tingin na sa lalaking kasama sa bahay ay inutil. Ganoon ang pakiramdam niya noon. "You're just insecure. Ginagawa ko ang lahat para isalba ang relasyon natin, pero ikaw ang sumisira. Insecurities mo ang sumisira sa ating dalawa, Alfred." Siya,
insecure kay Melissa? Hindi niya pwedeng aminin iyon. Lalaki siya at ang paniwala niya, kailanman ay hindi pwedeng pumantay ang babae sa pedestal ng isang lalaki na anak ni Adan. Nakailang hit-hit siya ng sigarilyo bago dalawin ng antok. Marahil ang realisasyon na hindi sa kanya nagmula ang paghiwalay nila ng dating ka-live-in ang nagpatulog sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Alfred. Hawak na ang tasa ng mainit na kape nang pagbuksan ng katok ng kartero. Postal check ito, galing kay Elisa Jimenez. Mahigit sa 3,000 piso ang perang padala ni Elisa Jimenez. Nang araw ring iyon, na-i-cash niya ang postal check. Bumili na rin siya ng tiket papuntang Davao, sakay sa Philippine Airways. 2:00 p.m. ang flight niya, kaya may panahon pa para maghanda si Alfred. Gusto niyang pagdating ng Davao City ay malinis na malinis ang mukha niya pagharap kay Elisa Jimenez. Nag-ahit siya ng balbas at inayos ang manipis na bigote. Nagpagupit din siya ng buhok at nagpa-manicure at pedicure. Bago nagbalik sa kanyang opisina ay nagdaan siya sa inuupahang apartment. Kunin niyo ho ang 1,000. Pagbalik ko, saka ko na kayo babayaran ng buo. Sabi niya sa landlady nakasimangot sa kanya. Kukunin ko ito, Alfred, pero siguraduhin mong babayaran mo ako sa pagbabalik mo. Ayokong sa kung saan pa tayo humantong. Alam mo ang batas. Ayokong tumawag pa ako ng pulis para itapon sa labas ng apartment ang mga gamit mo. Hindi ho tayo aabot doon, Mrs. Lainez. Kung hindi agad ako makakabalik, pasasabihan ko ho kayo. Bakit? Saan ka ba pupunta? Tanong ng landlady niya na kinabakasan din ng concern sa mukha. Sa Davao ho. Ah, susundan mo si Melissa doon? Napamaang si Alfred. Kumunot ang noot, kumibot ang mga labi. Doon di ba tumakbo si Melissa nang maghiwalay kayo? Nakakontrata siya sa isang malaking hotel bilang singer. Oo nga pala. Bakit nga ba nakalimutan niya iyon? Doon nga pala nakabis sa kasalukuyan ang dating ka-live-in. Umiling si Alfred. Napilitang humugot ng sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan iyon. Ayaw niyang madala siya sa tensyon. Baka mahalata siya ng kanyang landlady. May kaso akong hahawakan. Tugon niyang dagdag sa pagtanggi sa inaakala ng kanyang landlady. Akala ko pa naman magbabalikan na kayo ni Melissa. Malabong-malabo na. Saka siya nagpaalam. Sa opisina niya, nagdadalawang isip si Alfred na tumuloy pa sa pag-alis. Para bang may kakaibang kutob siyang nararamdaman. Pero bilang detective, hindi lang kutob ang maaaring basehan kung anong hinala niya. Kailangan niya ng pruweba, ng konkretong ebidensya. Si Melissa nagpadala sa kanya ng pera at nagtatago lang sa pangalang Elisa Jimenez. Paulit-ulit niyang iniilingan ang hinalang iyon. Malayong gawin iyon ni Melissa. Nakalimutan na siya nito. Marahil ay may iba na itong kasama sa buhay. Bakit pa siya pag-aaksayahan ng panahon at pera? Pero imposible rin bang ikagulat niya na maaaring pagkikita nila ni Elisa Jimenez kung sino talaga ito? Bago mag-alaunay, nagtungo na si Alfred sa airport. Naging madali ang pagsakay niya sa eroplano. Hindi gaya noong isang airline na ang pagkabiyahe niya sa ere ng bansa. Ngayong hindi na monopolya ang negosyong air transport, magaan na para sa mga passengers at customer ang pagbabiyahe patungo sa iba't ibang kapuluan ng bansa. 3:00 nang mag-check-in siya sa Dominican House, Davao. Mr. Alfred Rivas, tanong sa kanya ng receptionist sa front desk hotel. May reservation po kayo sa amin. Sandali lang po. At iniabot nito ang susi ng kanyang silid sa hotel na iyon. Nagulat si Alfred pero hindi nagpahalata. Sumunod na lang sa bellboy na naghatid sa kanya sa kanyang reserved room. Thank you, sir. Pasalamat ng bellboy nang abutan niya ito ng tip. Okay lang. At isinara na niya ang pinto. May naghihintay na roong isang malamig na wine bottle sa ibabaw ng side table ng kanyang kama.
May note siyang nabasa roon. Welcome to Davao. Meet me at the restroom at 6 o'clock. Nakasign doon ang pangalan ni Elisa Jimenez. Paano nito nalaman ang kanyang pagdating? Hindi na ginulupan ni Alfred ang isip sa gayong kasimpleng palaisipan. Maya-mayang alas 6, makikilala na niya kung sino talaga ang kanyang bagong kliyente. Kung ano ang pagkatao nito at kung paano siya nakilala bilang detective. Kung ano ang talagang gusto at sadya nito sa kanya. Masarap sa dila niya at panlasa ang alak. Nakailang shot din siya bago nagpa siyang tumigil at mag-shower. Kailangang fresh si Alfred Rivas ang makaharap ni Elisa Jimenez. Gusto niyang kahit paano huwag itong madismaya sa maaaring maging mukha niya sa kanilang paghaharap. Nagpalit siya ng damit at lumabas ng kanyang CV. Nagsimula siya magtrabaho bilang isang detective. Sa lobby ng hotel, napansin niya ang isang painting exhibit. Sa gabing iyon ang opening nito. Isang nagngangalang Ray Amades ang tampok sa exhibit na iyon. Tumingin-tingin pa siya. May ilang taong nakakausap at napagtatanungan. Elisa Jimenez? Tanong ng empleyadong nakasabay niya sa pagsakay ng elevator pabalik sa kanyang silid. Isa po siya sa mga sinasabi rito sa Davao. Mayaman at talagang naiimpluwensyang babae rito. May asawa na siya? Usisa ni Alfred. Napatingin sa kanya ang empleyado sa kangumiti ng makahulugan. Hindi kayo taga rito, ano po? Saka ano pong pakay niyo sa pag-uusisa tungkol kay Mrs. Jimenez? Kinakailangan magpakilala si Alfred para huwag mapaghinalaan ng masama. Talagang kailangan ngayon ni Miss Jimenez ang mga gaya ninyo mula nang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang pagkakaalam ko, hindi lang kayo ang inupahan niyang police detective para bigyan siya ng proteksyon. Noon, nalaman ni Alfred ang dahilan ng pagkuha sa kanya ni Elisa Jimenez. Nalagay sa panganib ang buhay nito nang may magtangkang patayin ito makaraan lamang ang isang buwan. Nagbalik si Alfred sa silid niya na nag-iisip pa rin kung bakit kinakailangan pang kunin siya ni Elisa Jimenez. Gayong tambak na pala ang nagtatrabaho para bigyan ito ng proteksyon. Anong kailangan nito sa kanya? Ginambala ang kanyang pag-iisip nang katok sa kanyang pintuan. Sir, food service po. Isang bellboy na may dalang tray ng masarap na snacks ang napagbuksan niya. Wala akong order. Hindi ako nag-order ng pagkain. Sir, compliments of your host, si Miss Elisa Jimenez, at pinasok ng bellboy ang pagkain at inayos sa kanyang mesa. Inabutan din ni Alfred ng tip ang bellboy bago umalis. Minasdan niyang mabuti ang pagkain. Espesyal ang pagkain. Talaga bang espesyal siya para kay Elisa Jimenez? Nabusog si Alfred at muling nilasap ang tamis at sarap ng alak na bigay rin sa kanya ng butihing host. Bago mag-alas 5, muli siya nagpalit ng damit. Bumaba sa lobby ng hotel at muling nagmatsyag. Muli niyang naraanan ang exhibit ng painting ni Ray Amades. Malaking painting exhibition iyon at sa tansya niya ay sikat at tampok na artista. Naalala tuloy niya si Melissa. Kung kasama niya ito, tiyak na iinsultuhin na naman ito ang kawalan niya ng interes sa gayong bagay. Siya kasi ang taong walang kahilig-hilig sa arts. Para sa kanya, pag-aaksaya lang ng panahon at pera ang ginagawang panunood ni Melissa ng mga painting exhibition at ang pagbili-bili nito ng mga painting na nasa paningin niya'y walang gandang masasabi. Ang importante sa ganitong piece of art ay ang interpretasyon ng artist. Hindi ang ganda ng guhit niya, ang kulay at ang simbolo nito. Kahit anong paliwanag ni Melissa, hindi niya talaga maiibigan ang gayong sining. Bakit kailangan mag-isip pa siya at gamitin ang pagod na niyang inisip sa kung anong mensaheng nais iparating ng artist sa kanyang obra, gayong ang hanap niya ang pagpapahinga ng kanyang isipan at kaluluwa. Kung ang sining na iyon ay katumbas ng kapayapaan ng kaluluwa,
Bakit kailangan pagpaguran pa ng isang gaya niya ang ginhawang dulot nito? Ang pagkakaalala sa dating ka-live-in ay sumundot ng ilang kirot sa puso ng detective, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Nagtuloy siya sa restroom na inihimatong ng mabuting host na siyang nagpapala sa kanya habang nakatigil sa hotel na iyon. Detective Alfred Rivas, salubong sa kanya ng PR ng hotel. "Yes?" tugon niya. "Follow me, sir." Dinala siya nito sa isang reserved table. "No, hintayin ko na lang si Mrs. Elisa Jimenez." Lumayo ang PR at sumunod na lumapit sa mesa niya ang isang waiter, may dalang isang mainit na tasang kape. Bago mainip si Alfred, dumating ang kanyang hinihintay, eksakto sa oras, 6:00 ng gabi. Hindi makapaniwala si Alfred sa kanyang nakikita. Isang very seductive woman at the age of past 40 ang papalapit sa kanya. Sa suot nitong red silk dress ay lutang na lutang ang ganda nitong parang hindi pa rin kumukupas ng edad. Detective Alfred Rivas. Tila umaawit ang tinig ni Elisa Jimenez at hindi maiwasan ni Alfred ang maakit sa malamyos na tinig na iyon. Tumayo siya upang alalayan sa pag-upo ang babaeng magsasalba ng kanyang career bilang isang mahusay na private detective. "Mag-usap tayo," tila utos nitong sabi sa kanya. Nabalik na siya sa silya niya at hinanda ang sarili sa gagawing pag-uusap nila ni Elisa Jimenez. "Gusto kong malaman kung kaya mo ang trabaho," tanong ni Elisa Jimenez habang nagsisindi ng kanyang sigarilyo. Naibigay na niya kay Alfred ang detalye ng trabahong nais niyang ipagawa rito. "Miss Elisa, ibig kong malaman ninyo na isa sa ugali ko ang pag-aralan munang mabuti ang kaso bago ko tanggapin. Hindi pa malinaw sa utak ko ang mga sinabi niyong ebidensya para rito kay Rey Amades. Kung bibigyan niyo pa ako ng tamang panahon, gagawa ako ng sarili kong investigasyon. Pagkatapos, saka ko ipapaalam sa inyo kung tatrabahuin ko o hindi ang kasong ito. Pero ang ibig ko ay gawin mo ang lahat para maisangkot siya sa kasong tangkang pagpatay sa akin. Iyan ang gusto kong gawin mo sa akin, Detective Rivas." Nagbuga ng usok ng sigarilyo ang matronang socialite. "Frame up ang gusto mong gawin ko?" "I'm sorry, Miss Elisa. Hindi ko trabaho yan. Ako'y detective at hindi isang taong gumagawa ng ikakapahamak ng aking kapwa. I act based on what I believe and according to the law. Nag-iimbestiga ako, hindi nagmamanufacture ng mga planned evidences. Hindi ko trabaho yan. Sorry, you got the wrong man." Tatayo na sana si Alfred nang pigilan siya ng matrona. "Okay, kung anong pwede mong gawin sa akin, you can make suggestions." Muling naupo ang detective. Tinitigan ng matagal ang kausap. "Kung ibig mo imbestigahan ko si Rey Amades at ipapangako ko sa'yo kapag nakakita ako ng katiting lang na ebidensya na masasangkot siya sa kanyang tangkang pagpatay, titiyakin kong hindi siya makakalusot sa kaso." Napangiti ang socialite. "Then start working for me, Detective Rivas." "Kung siyang gusto ninyo, Mrs. Elisa." "No, ibig kong sabihin, ngayon pa lang, magsimula ka na magtrabaho." May exhibit si Rey Amades ng kanyang painting sa hotel na ito. Parang mabibingi siya sa palakpakan at pagbati ng mga naroroon sa exhibit sa dalawang buong ningning na binabando ng pag-ibig nila sa isa't isa. Mahigpit ang hawak ni Rey Amades sa kamay ni Melissa, habang ito naman ay mahigpit din ang nakakapit sa kanyang braso. Naglapat ang kanilang mga labi sa gitna ng masasayang pagsalubong ng mga tao. Napapikit si Alfred at tinakasan ng kanyang paningin ang panoorin iyon. Nagmulat siya ng mata upang makita lamang sa kanyang harapan ang isang tila na tulos sa kinatatayuang si Melissa. Kitang-kita niyang kumibot ang labi nito. Inusal at binulong ng mga labing namumutla ang kanyang pangalan. Mabilis siyang nawala sa pagtitipong iyon. Nagbalik sa silid niya si Alfred. Ang natirang alak na padala ni Elisa Jimenez ay inubos niya.
Galit siya. Puot ang kanyang nadarama. Ibig niyang pakawalan sa dibdib ang puot na nagpapasikip ng kanyang paghinga. Hindi nga siya nagkakamali. Sa maikling panahon ay agad na nakahanap ng bagong pag-ibig si Melissa. Matapos siyang iwanan ay isang Ray Amades naman ang ipinalit sa kanya. Sikat si Ray Amades, may pera na. Ano nga naman ang mahihita ni Melissa sa isang gaya niyang papalaos ng detective? Kay Ray Amades, matutupad ang lahat ng pangarap nito. Masusunod ang bawat kapritso. Maipagmamalaki kahit kanino ni Melissa ang bago nitong pag-ibig. Buong igting na ibinato ni Alfred ang wala ng lamang bote ng alak. Nasa utak na niya ang espiritu nito at nagsisimula ng magbigay ng masamang epekto. Naalala niya si Elisa Jimenez. Dapat nga lang magtrabaho siya rito. Kapwa sila biktima ng pang-api ni Ray Amades at Melissa. Dapat lang silang magtulungan. Si Ray Amades ay dati rin lang basura. Kinupkop na Elisa at ginawang tao. Binihisan at binigyan ng pagkakataon na makilala sa kanyang sining. Gaya rin ni Melissa, isang pipitsuging singer lang ito at nang makilala niya mula sa isang malayong lalawigan sa norte. Nang ibigin niya ang dalagay, naging maganda ang takbo ng karir nito. Natutong mabuhay sa galaw ng lungsod. Ginawa niyang tunay na babae si Melissa. Tinuruan niya lalong pag-ingatan at pagandahin ang pagkatao. Nang makilala si Ray Amades at sumikat, nakalimutan na nito si Elisa. Umibig sa iba't binabasura na ang taong tumutulong sa kanya. Si Melissa, nang sumubsob ang karir niya bilang police detective, iniwan siya at pinagbintangang nawala ng tiwala sa kanyang sarili. Insecure daw siya sa dalaga, kung kaya hindi na siya kaya pang unawain. Ngayon, kung iibigin niyang makakaganti siya kay Monique, magagawa pa niyang ibangon ang career sa tulong ni Elisa Jimenez. Magkakatulungan sila upang kapwa ay ganti ang kani-kanilang nasaktang puso. Tatawa-tawa pa si Alfred nang ma-realize kung bakit siya ang kinuha ni Elisa Jimenez para sa kasong nais na ipagawa. Matalinong babae si Elisa. Batid nito kung ano siya sa buhay ng babaeng ipinalit ni Ray Amades para sa kanya. Hindi nga niya magagawang tanggihan ang kasong inalok nito sa kanya. Dinampot ni Alfred ang telepono. Gaya ng inaasahan mo, Miss Elisa, tinatanggap ko na ang kaso. Gagawa ko ng paraan para makakuha ng ebidensya upang isangkot sa kasong pagtangkang pagpatay sa iyo si Ray Amades. At bago niya na ibaba ang receiver ng phone, naulimigan niya ang malutong na pagtawa ng socialite. Sasaktan din kita, Melissa. Pangako ko, sasaktan din kita. Hetong file na hinahanap mo, Panyero. At inabot kay Alfred ng isang nakadestino sa NBI headquarters ng Davao ang isang folder. Anong kaso ba ang hawak mo ngayon at napadpad ka rito sa Davao? Wala. May pinaiimbestigahan lang tao itong si Elisa Jimenez. Kilalang socialite yun dito, di ba? Sa kanya ako ngayon nagtatrabaho. Ah, si Miss Jimenez. Oo nga pala. May reklamo siya noong isang buwan tungkol sa pagtangka ng buhay niya. Naging interesado si Alfred sa sinabi ng kaibigang agent ng NBI ng Davao. Anong nangyari sa kasong iyon? Nagkibit-balikat lang ang kausap niya. Wala. Hindi nag-prosper dahil walang lead eh. Siya lang ang nag-report na may nagtangka sa buhay niya. May babaril daw sa kanya habang pasakay siya ng kanyang kotse. Tapos wala namang maiturong suspect. Bakit hindi nakablatter sa pulisya? Ayaw raw niya. Nakakagulat nga. Magre-report ng ganun tapos ayaw magpa-blatter. Nakakaintriga, di ba? Tinapik ni Alfred sa balikat ang kaibigan, saka nagpasalamat at nagpaalam. Salamat na lang dito ha. Okay lang, basta ikaw. Napangiti ang detective. Kahit paano ay may impluwensya pa rin siya sa mga kaibigang nasa pwesto, samantalang siya'y matagal nang umalis sa serbisyo. Bumalik si Alfred sa hotel at doon binasa ang file ng NBI para kay Ray Amades. Malinis ang file ni Ray. Maliban sa maliit na violation ng traffic, ay wala ng kaso maikakabit sa pangalan nito. Isa itong law-abiding citizen,
Mahihirapan siyang isabit ito sa kaso kapag ganoong kalinis ang reputasyon nito. Pagalit niyang inihagis sa ibabaw ng mesa ang file. Nag-iisip kung paano isasabit ang isang taong hindi niya lubusang kilala maliban sa ito ang bagong kinakasama ng kanyang ex-live-in partner. Muli niyang dinampot ang file nang may naalala. Wala sa file record dito noong wala pa ito sa Davao. Sa nakalista sa record, previous address nito ang Cavite. Hindi lihitimong taga Davao si Ray Amades. Mabilis niyang dinampot ang telepono. Nag-long distance sa Cavite. Oo pare, Ray Amades. Lahat ng info sa kanya, i-fax mo sa akin. Oo, dito sa Cavite. Davao Plaza Hotel. Ibinaba niya ang phone na tatango-tango. Hindi makaligtas sa kanya si Ray. Kahit nakaliit-liit ang kaso nito, ihuhukayin niya. Gagamitin niya ang kanyang impluwensya bilang dating NBI agent. Habang naghihintay, lumabas muli si Alfred. Nagpunta sa isang sikat na barbershop. Ito ang barbershop ni Ray Amades. Isang manikurista ang umasikaso sa kanya. Madali naman niyang nakuha ang loob nito dahil hindi naman sa pagmamayabang sa kanyang sarili, simpatiko pa rin naman siya. Madali pa rin makakaakit sa isang babae ang kanyang personalidad. Ay, nakabili pala kayo ng painting ni Ray Amades? Talagang may kina siya sikat nang talaga. Oo nga at balita ko, ikaw raw ang paborito niyang manikurista rito. Noon iyon, nung alaga pa siya ni Miss Elisa. Pero nung maghiwalay sila, hindi na siya nagpapaparito. Pagtatapat ng manikurista. Naging lead iyon kay Alfred para muling magtanong. Bakit daw? Bakit sila naghiwalay? Tumango ang detective saka dinugtungan pa ang kanyang mga tanong. Bakit hindi na siya napaparito? Huminto sa paglilinis ng kuko niya ang kausap. Luminga muna bago pa bulong na sinagot ang kanyang tanong. Humiwalay si Ray kay Elisa dahil may ibang babae na itong minahal. Sabi nila, true love daw ang dumali kay Ray. Iniwan ang lahat ng layaw ng Miss Elisa para lang bago niyang kinakasama. Papakasal na nga raw sila May sumirit na kirot sa puso ng detective, ngunit hindi iyon pinigyang pansin. Puro swerte sa kanya ang bago niyang kasama. Sumikat siya. Alam mo, halos mahubaran siya nang iwan niya si Miss Elisa pero tinutuon niya ang pakikipaghiwalay sa mayamang benefactor niya. Hindi naman siya nagsisit na kakuha siya ng isang babaeng maunawain at maganda na ibata pang gaya niya. Bakit hindi na siya nagpapaparito? Ulit na tanong ng detective. Para burahin marahil sa utak niya ang lahat ng bagay na kaugnay sa pagiging alaga niya kay Mrs. Elisa. Nagbayad si Alfred sa manikurista kahit hindi pa tapos ang paglilinis nito sa kanyang kuko. Ay, bakit po? Hindi niyo nagustuhan ang service ko? Hindi naman sa ganun. May naalala lang akong importanteng appointment. Bago siya nakaalis ay muling nagbigay ng impormasyon ng manikurista. Alam ba ninyong naging talk of the town ang paghihiwalay ni na Miss Elisa? Imagine, for the first time, naging civil at polite ang parting ways nila. Hindi nag-eskandalo si Miss Elisa. Sa kanyang silid sa hotel, naging palaisipan kay Alfred ang hindi pag-eskandalo ni Elisa sa paghihiwalay nila ni Ray Amades. Samantalang sa tamang pag-aaral niya sa kilos ng socialite, alam niyang puot na puot ito kay Ray Amades at hindi nito pag-iisipan na i-frame up sa isang kaso ang dating kalivin kung may naging maayos na pagtatanggap nito ang kanilang paghihiwalay. Naudlot ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang telepono. Sigurado ka? Tanong niyang bumabakas sa mukha ang pagkagulat. Opo, si Miss Elisa Jimenez po, pinatay ngayong hapon. Nagmamadaling nagtungo ang detective sa mansyon ng socialite. Dinatna niyang may mga pulis sa gate pa lamang ng bahay. Detective Alfred Rivas, pakilala niya at hinayaan siya makapasok sa loob. Nakita niya ang bangkay ng socialite na hindi pa ginagalaw ng mga pulis. May kumukuha ng litrato nito at ilang police reporter. Detective Rivas,
Tanong sa kanya ng isang civilian police. Oo, tugon niyang hindi inaalis ang tingin sa bangkay ng socialite. Nakahandusay ito sa sahig ng ground level ng mansyon. Sa itaas ng kinahahandusayang ito'y ang balkonahe. May ilang barister ang napasamang nahulog mula sa itaas ng balkonahe. Halika rito, aya sa kanya ng pulis at dinala sa isang bahagi ng malaking living room ng mansyon. Anong findings nyo? Bungad niyang tanong habang nanunulay ang tingin ng pulis sa kanyang kabuuan. Tinulak siya mula sa balkonahe. Murder o kaya'y homicide? May suspect na. May inabot na isang plastic bag ang pulis. Naroon ng isang singsing na panlalaki. May napuna siyang initial sa loob ng singsing. May nakuha kaming ebidensya sa tabi ng bangkay. Kinuha ni Alfred ang plastic bag. Sinilip iyon. Ang initial ng singsing ay RA. May suspect na kami at ayon sa mga maids, siya ang huling bisita ng namatay. Siya ang huli nitong nakausap. Walang komosyon na naganap. Muling tumawid sa kabuuan niya ang tingin ng pulis. Nag-iimbestiga pa kami. Nagtatanong-tanong pa sa mga maids. Tinawag nito ang isa sa mga pulis na kasama't iniabot ang plastic bag na may singsing kasama ang hinarap muli ang detective. Ako nga pala si Lieutenant Asuncion. Ako ang may hawak ng kaso. Inabot ni Alfred ang kanyang kamay sa pulis. Well, kung may maitutulong ako sa kaso, maluwag ang loob kong magbigay ng aking makakaya. Nagkamay sila ni Lieutenant pero batid ni Alfred na hindi na maganda ang relasyong maaaring mamagitan sa kanila. Nagbalik ng hotel si Alfred para mag-empake. Sa pagkamatay ni Elisa Jimenez, wala na siyang trabaho. May napansin siyang envelope sa ibabaw ng kanyang side table. Kinuha niya iyon. May pangalan niya sa ibabaw ang sobre. Sulat kamay ng isang babae. Nagulat siya na makita ang laman ng sobre at mabasa ang isang maiksing note. This is my down payment for your work. I hope you're getting the right information. Elisa. 10,000 pesos ang laman ng perang nasa sobre. Binayaran na ni Elisa Jimenez ang serbisyo niya kahit batid nitong wala pa siyang nagagawang anuman para sa inakakala nitong kaya niyang gawin. Mabilis na nagpasya ang detective. Pangako, Miss Elisa, hindi ako aalis ng Davao hanggat hindi ko pa napapatunayang walang kinalaman sa pagkamatay mo si Ray Amades. Thank you na lang pare. Salamat sa pinafax mong file ni Ray Amades. Binaba ni Alfred ang phone. Muling binasa ang record mula sa Davao. Gaya ng record ni Ray Amades sa Davao, wala ring makitang violation nito ng anumang batas o kahit ano pang pwede niyang gamitin laban dito. Talagang malinis siya. Tinapon niya sa ibabaw ng mesa ang record. Nag-isip ng malalim. Nang bigla siyang may naalala, muntik na niyang makalimutan. Dali-dali siyang bumaba ng lobby ng hotel at nagtuloy sa front desk. Gusto ko lang malaman kung personal na nagpunta rito si Miss Elisa Jimenez para ibigay sa akin ng isang sulat. Usisa niya sa empleyadong nasa front desk ng hotel. Hindi sir, may tao siyang inutusan. Kilala mo? Lieutenant Asuncion po ang pagkakakilala ko sa kanya. Lieutenant Asuncion? Nagtatrabaho kay Miss Elisa Jimenez ang pulis na may hawak ng kaso. Takbo agad si Alfred sa NBI headquarters sa Davao City. Hinanap ang kaibigang agent. Normal dito ang ganyang sitwasyon pare. Ang mga pulis ay nagtatrabaho sa ilang taong may impluwensya rito sa Davao. Alam mo na, kulang ang sweldo eh. Maraming obligasyon na dapat tustusan. Pero hindi ba abnormal iyon? Siya ang may hawak ng kaso ng pagkamatay ni Elisa. Nagtatrabaho rin siya dito. Baka mabigyan ng butas ang batas, kawawa naman ang involved. Kailan ba nawalan ng butas ang batas dito sa atin? Kapag may pera at connection, maaari mong baluktutin ang batas at iayon sa iyo. Hindi na iiba ang kalakaran dito sa Davao sa iba pang panig ng ating bansa. Nagpasalamat ang detective sa ilang impormasyong nakalap. Pinayuhan din siya ng kanyang kaibigang agent. Kung ako ikaw Alfred, babalik na lang ako na Maynila.
Ganyang nabayaran ka rin naman ng kahit papaano ni Elisa Jimenez. Mas mabuting hayaan mo na lang ang kanyang kaso ng mga taga rito. Nakapangako na ako sa sarili ko pare, na hindi ako aalis ng Davao hanggat hindi ko nalalaman kung sino at paano namatay si Elisa. Nagtuloy si Alfred sa himpilan ng pulisya. Kinausap ang ilang pulis na nakasama sa investigasyon sa kaso ni Elisa. Si Lieutenant Asuncion na lang ang kausapin ninyo tungkol dyan. Mahirap nang may malik na info tungkol sa kaso eh. Mapapahamak pa kami sa kanya. Pwede ko bang makita ang file photo ni Elisa? Yung kuha ng police photographer? Itinuro ng kausap na pulis ang dapat kausapin ng detective. Ilang kopya ito? Tanong niya sa police photographer na kumuha ng actual shot ng bangkay ni Elisa. Bale 7 shot. Ang blow up nito nasa iyo. Wala pa. Negative lang eh. Pwede kong mahiram. Nagkamot ng ulo ang photographer. Pero nang siksikan ni Alfred ng 500 piso ang bulsa ng polo shirt nito'y agad na pumayag. Ipapablow up ko lang. Ibabalik ko rin agad sa'yo. Umalis ang detective na dala ang negative na photo ni Elisa. Nagbalik siya sa kanyang hotel room. Hindi akalaing may naghihintay sa kanya. Kumusta ka na? Si Melissa. Halos hindi siya makapagsalita na makita ito. Mugto ang mga mata nito na itinatago ang suot na dark glasses. Mabuti. Heto't may kasong hawak. Tugon niyang habang isinasara ang pinto ng kanyang silid. Kanina ka pa? Ulit niyang tanong nang makitang matapunan man lang kahit ng sulyap ang pagdating ng ka-live-in. Hindi naman. Please sit down. Alfred, may kailangan ako sa'yo. Hindi niya gugustuhing marinig ang sasabihin pa ni Melissa dahil alam niyang tungkol iyon kay Ray Almades. Kinuha na siya. Alam mo, nagpakawala ng buntong hininga ang detective. Saka binalingan ng dalagang nakaupo sa isang silya. Nag-alis na ng suot na dark glasses at bumulaga sa kanyang paningin ang dating makikislap nitong mga mata. Ang mga matang para sa kanya'y siyang balon ng laksang-laksang pangarap niya't ligaya. May ebidensya silang hawak. Siya ang prime suspect. Sumusumpa si Ray na wala siyang alam sa pagkamatay ni Elisa. Ang totoo, nagkausap sila ng araw na iyon. Maganda ang kanilang huling pag-uusap. Napatayo sa kinauupuan niya si Melissa. Humakbang palapit kay Alfred. Sa kanyang singsing na nakuha sa bangkay ni Elisa? Tanong nito sa dalaga habang umiwas ng ilang dipa. Waring hindi pa ito handa na magkalapit silang muli ni Melissa. Oo, sa kanya. Muling napaupo si Melissa. Nakayuko ang ulo. Pero isinuoloy niya ang singsing na iyon kay Elisa. Kung wala siyang kasalanan, may papaliwanag niyang lahat sa korte. Ang maipapayo ko, kumuha ka ng mahusay na abogado para sa kanya. Tumalikod si Alfred upang magsali ng alak sa isang basong maramdaman niya nang papalapit si Melissa. Dumampi sa balikat niya ang kamay nito. Mahusay kang investigador. Maaari mong ihanap ng matibay na nagpapatunay na walang kinalaman si Ray sa pagkamatay ni Elisa. Wala siyang motibong gawin iyon. Pinagkakautangan niya ito ng malaking utang na loob. Hindi niya kayang patayin si Elisa. Tulungan mo siya, Alfred. Napantingan tainga ni Alfred. Sa pagbaling niya kay Melissa, humarap siyang nasa mukha ang puot at galit. Tutulungan ko ang lalaking kinakasama mo ngayon? Ang lalaking umagaw ng pag-ibig mo sa akin? Napaurong si Melissa. Ikinabigla niya ang kanyang reaksyon. Alfred, sino ka Melissa parang saktan ako ng ganito? Sino ka para tulungan ko? Tinarantado mo ako tapos hihingi ka ng tulong para iligtas ko ang isang krimen ng lalaki mo? Alfred, hindi mo na ako mahal nang dumating sa buhay ko si Ray. Sinagip niya ako sa gitna ng kalungkutan nang patunayan mo sa akin na wala na akong halaga sa'yo. Putol na ang pag-ibig natin nang sinabing tinatarantado ko. Wala na, Alfred. Mabilis na tinungga ni Alfred ang laman ng baso. Inubos ang alak na isinalin doon. Kailangan ni Ray ng tulong mo. Hindi mo ito ipagkakait sa kanya, hindi dahil sa walang kaaway mo siya,
Sa isang pag-ibig na kusa mong winalang halaga. Tutulungan mo siya dahil alam mong nasa'yo pa rin ang paninindigan mong lagi. Katarungan ng pakiusap ko, Alfred, para sa isang taong inosente. Binuksan ni Alfred ang pinto para kay Melissa. Ikinalulungkot ko, hindi na ako ang Alfred na kilala mo noon. Tinapon ko na ang prinsipyong sinasabi mo. Alfred, alang-alang na rin kay Elisa. Hindi siya pinatay. Maniwala ka sa akin. Hindi siya pinatay. I'm sorry, Melissa. Babalik na ako sa Maynila. Napapikit ang dalaga bago humakbang palabas ng kanyang silid. Alfred, sana di ganitong pagkakataon tayo nagkita at nagkatakbo. Sana nga, Melissa. Pero sinadyang mangyari ito. Hindi natin hawak ang tadhana. Tumindig ng tuwid ang dalaga, saka sinalubong ang mga mata ng detective. Naniniwala akong hindi ka aalis ng Davao hanggang hindi mo mapapatunayan na si Elisa ay hindi pinatay. Paalam, Alfred, at salamat sa oras at sa abala. Hindi pinatay si Elisa Jimenez? Paulit-ulit na umuukil-kil sa utak ng detective ang sinasabi ni Melissa. Kung hindi ito pinatay, malamang bang nagpakamatay ang socialite? Bakit? Anong rason upang kitilin nito ang sariling buhay? Nakakailang shot na siya ng alak na iniinom nang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan niya ang bellboy na may inabot na brown envelope. Sir, para sa inyo. Mula sa Photoshop. Salamat. Nang buksan niya ang envelope, nakita niya ang isang shot na nagbibigay sa kanya ng isang hinala. May katuwiran si Melissa. Dapat ngang pagdudahan niya ang initial findings ni Lieutenant Asuncion na si Elisa Jimenez ay pinatay base sa kuha ng bangkay ng litrato. Bumalik si Alfred sa NBI headquarters ng Davao. Nakipag-brainstorming sa ilang expert doon sa mga file photos ng isang krimen. Sa posisyon ng bangkay, hindi ito tinulak kundi kusa nagpahiulog. Look, inward ang position ng body. Kung tinulak, dapat iwalang direksyon ang fall out o movement ng katawan. Saka tingnan mo ang kamay niya. It was in a free hand position. Kung tinulak, tiyak na may struggle na naganap. Nasa posisyon itong makapigil. Based sa photos, suicide na nangyari sa pagtalon. Suicide? Bakit gagawin niyo ni Elisa Jimenez? Minabuti ni Alfred na magbalik sa mansyon ng socialite. Kinausap pa ang mga katulong doon. Si Sir Ray po ang huling kinausap ng ma'am. Kumpirma sa kanya ng hardinero nito. San mo sila nakita nag-uusap? Itinuro nito ang balkonahe. Doon po, nag-away sila. Umiling ang hardinero. Anong nakita mo sa pag-uusap nila? Anong napansin mo kina Miss Elisa at kay Ray Almades? Mula dito sa kinatatayuan natin, nakatayo sila sa hardin ng ilang metro rin ang layo sa mansyon at tanaw na tanaw mula roon ang balkonahe nito. Nakikita kong masaya si ma'am na may hawak siyang baso't iniinom ang laman noon. Si sir naman, masaya rin. Nakita ko pang hinalikan ni sir sa kamay si ma'am matapos nakita kong wala na ang sir at nakasakay na sa kanyang kotse. Si Elisa, anong ginagawa niya? Nasa balkonahe pa rin po't kumakaway pa kay sir nang umalis ang kotse. Pagkatapos, narinig ko na lang po ang sigawan. Naging abala po kasi ako sa pagdidilig. Si ma'am daw ang nasa ibaba at nakahandusay na sa lupa. Patay na raw. Sinabi mo ito kay Lieutenant Asuncion? Tanong ni Alfred na nangislap ang mga mata sa nasagap na patunay na si Elisa ay hindi pinatay ni Ray Amades. Hindi po, dahil ang mga babaeng katulong lang po ang tinanong ni Lieutenant Asuncion ang gumawa ng kanilang statement. Ayoko pong masabit sa kaso. Ayoko pong makaaway si Lieutenant Asuncion. Paalis na ang detective na makiusap ang hardinero. Sir, sinabi ko nakita ko, pero pakiusap lang po. Ayoko madamay pa sa kaso. Mahirap kalaban si Ma'am Elisa. Kahit napatay na siya, gumagana pa rin at kumikilos ang kanyang pera. Maniwala kayo sa akin. Pabayaan niyo na si Ray Amades. Wala kayong mapapala sa pagtulong niyo sa kanya. Wala. Hindi matahimik si Alfred habang nasa kanyang silid. Dapat nga bang tumahimik na siya ngayong alam na niya kung sino talaga ang pumatay kay Elisa Jimenez?
Isang tahimik na libing ang ginawa para kay Elisa Jimenez. Cremation. Dumalo ang mga taong malalapit sa socialite. Para bang ang okasyong iyon ay isang malaking event para sa high society ng Davao. Lahat ng prominenteng tao, maimpluwensya at makapangyarihan sa lugar na iyon ay naroroon. Parang bumuo ng listahan ng who's who in Davao ang listahan ng mga nakiramay sa pagkamatay ng socialite. Habang nagsisipag-uwian ang mga dumalo sa cremation, siya namang pagdating ni Ray Amades. May posas at escort ang dalawang pulis. Kasunod niya ay si Melissa, nakadamit ng itim. Napahinto sa pagsakay ng service car niya si Alfred. Mabuting huwag na munang umalis. Sige na, magtataksi na lang ako pabalik sa hotel. Utos niya sa driver ng service car. Nagbalik siya sa puntod na pinaglalagakan ng abon ng socialite. Ray Amades, isang maginoong ngiti ang tinugon niya sa kanyang painter. Tapos na itong mag-alay ng taimtim na dasal para sa namatay. Ako si Detective Alfred Rivas. Kung hindi mo mamasamain, may ilang bagay akong itatanong sa'yo tungkol kay Elisa. Maaari ba? Kumapit ang kamay ni Melissa sa braso ni Ray. Siya ang sinasabi ko sa iyong mahusay na detective, si Alfred. Matutulungan ka niya. Mapait ang ngiting tinugon ng painter sa sinasabi ni Melissa. May tao pa bang kayang tumulong sa gaya kong condemned na? Wala. Melissa, hopeless na ako. Hihintayin ko na lang ang hatol sa akin, ang kamatayan ko. Please Ray, huwag kang mawawala ng pag-asa. Si Alfred, tutulungan ka niya. Pumagitna ang detective at tinanong ang painter. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang away na meron kayo ni Elisa ng araw na iyon? Umiling si Ray. Napatingin ang mga mata sa itaas ng ulap. Tila may hinahanap na kasagutan doon. God, she was so happy to let me go. Ang saya-saya niya. She even told me na kung papayag lang kami ni Melissa, siya ang sasagot ng reception naming kasal. There's no bitterness in her letting me go finally. Finally? Ibig mong sabihin, nun ka lang niya tuluyang pinalaya sa inyong relasyon? Hindi na iwasan ni Alfred na hindi tapunan ng sulyap si Melissa na nakayukot tila't nakadama ng pagkahiya. Yes, dahil noon, tinatawagan pa niya ako, begging na bumalik ako sa kanya. Pero natatanggap din niya ang katotohanang tapos na ang aming relasyon, na nakatagpo na ako ng pag-ibig na magbibigay sa akin ng panibagong buhay. She even told me that she's happy for us, para sa amin ni Melissa. May alam kang rason para magpakatiwakal si Elisa. Napamaang ang painter. Si Elisa, magpapakamatay? Nagpakamatay siya. Iyon ang hinala ko at papatunayan ko, Ray Amades. Bumitiw si Melissa sa braso ni Ray upang lumapit kay Alfred. Alfred, totoo? Tutulungan mo kami? Hinugot ng detective ang hininga bago sinagot ang dalaga. Oo, at para na rin kay Elisa ang katarungan nais kong makamit ni Ray. Salamat Alfred, salamat. Pumisil ang kamay ng dalaga sa palad ng detective at nagbigay iyon ng kirot sa halip na ginhawa sa puso nitong sugatan. At sa nakikita niya'y batid niyang mahal na mahal ni Melissa si Ray Amades. Wala akong rason para gawin iyon, Elisa, maliban na lang sa kanyang sakit na. Pinutol ng paglapit ng mga escort ni Ray ang kanyang sasabihin. Tayo na, sabi ni Lieutenant Asuncion. Hindi ka pwedeng magtagal. Masama ang tingin ng dalawang police escort kay Alfred. Detective Rivas, sana'y magkausap pa tayo. Sana'y magkatulungan pa tayo. Tinapik nito ang balikat ng painter saka hinayaan nitong makasama ang mga pulis. Nagbalik si Alfred sa kanyang hotel. Ilang sandali pa lang siyang nakakapagpahinga nang bigla siyang napabalikwas ng bangon. Oo, uminom si Elisa ng vodka habang kausap si Ray Amades. May sakit ito. Which is which? Tanong niya sa sariling sapo ng palad ng noo. Tumunog ang kanyang telepono. Yes, gusto ko na nga mag-check out. Tugon niya sa manager ng hotel. Para sa kanya, hindi mabuting manatili siya sa isang mamahaling hotel at mauubos ang pera niya
kung sakasakaling magtatagal pa siya roon. May problema po ba sa inyong room? Sa service po namin? Wala naman, kaya lang ang bining ko, baka masyadong tumaas. Ngayong wala na si Miss Elisa, it's just proper na mag-check out na ako. My host is indisposed. Mahirap nang mabaon sa utang. Sir, wala kayong dapat alalahanin. Your host, Miss Elisa, the late Miss Jimenez, is such a generous one. May umaasikaso ng account niya dito. Courtesy of course ng kanyang estate. Huwag kayong mag-alala. You can enjoy your stay here as long as you want. Nang marinig iyon ng detective, ay hindi na siya tumanggi. Very generous. Iyon si Elisa Jimenez. Hindi problema ang pagtatagal niya sa Davao. Bakit? Alam na alam ba nito ang mga nangyayari? Naguguluhang tumawag si Alfred sa Manila. Sa isang kaibigang may private detective agency, humingi siya ng information. Curious lang ako, Fred. Pero may kliyente ka bang nangangalang Elisa Jimenez? From Davao? Yes, from Davao. Gusto niyang malaman kung tama ang kutob niya. Kumikilos silang lahat sa kasalukuyan sa plano't dikta ng mga ginagawang hakbang ng isang tao. Brad, kung di ka lang malakas sa akin, alam mong confidential matter ito pero sasabihin ko sa'yo. Itong si Elisa Jimenez ay nagpapatrabaho sa amin. Do you know kung sino ang pinaiimbestigahan niya sa amin? Sino? Tumutumbok sa utak ni Alfred ang isasagot ng kanyang kaibigan. Si Melissa, ang dati mong ka-live-in. Bingo, may tinutumbok na ang lead ni Alfred. Hindi na siya maaaring umatras ngayon. Batid na niya kung ano ang mangyayari. Dr. Morris, inabot ng detective ang kamay sa kaharap na doktor at pagpapakilala. Detective Rivas po, from Manila. May ilang bagay lang po akong itatanong sa inyo. Tungkol saan? Kay Elisa Jimenez. I'm sorry, Detective Rivas, but what you want is not possible. Alam mo ang tungkol sa confidentiality ng mga record ng aking mga pasyente. Hindi ko pwedeng ibigay ang impormasyon na gusto mo hanggang walang court order for me to do so. I'm sorry. Naiintindihan ko po yon, Dr. Morris. Ang gusto ko lang malaman ay kung pasyente nga nyo si Miss Elisa and that she's undergoing treatment from your hospital. Yes, she was. Yun lang ang pwede kong sabihin. Thank you, Doctor. Nagtuloy si Alfred sa bahay ni Melissa. She knows about our relationship. Alam na Elisa na naging live-in tayo. Nagbabalak siyang makaganti. Gagamitin niya ako para isangkot si Ray sa krimen. Alam niyang nasaktan mo ako at posibleng maging rason iyon para mapasunod niya ako sa kanyang mga balakin. Pero hindi ka sumang-ayon, Alfred? Hindi. Bakit, Alfred? Hindi tugon ng detective ang tanong. Nagpatuloy ito ng pagpapaliwanag sa kanyang natuklasan. Planong lahat ni Elisa ito. Alam niyang masasangkot si Ray sa kanyang pagkamatay at ako mismo ang gagawa ng paraan para tumibay ang kaso laban kay Ray. Matalinong babae si Elisa Jimenez. Alam niya kung paano gamitin at paikutin ng ilang tao para sa sariling interes. May sakit siya, sabi mo. Oo, cancer sa bituka. Hindi yun mapaniwalaan ni Melissa. My God, walang nakakaalam. Dahil inililihim niya, may taning na ang kanyang buhay. Ayaw niyang makita siya ng tao na nasa miserableng kalagayan, kaya minabuti niyang magpakamatay. Pero bakit siya magpapakamatay tapos ay si Ray ang pagbibintangan? Hinawakan ni Alfred ang kamay ng dalaga. Waring nakalimot na sa kung anong kirot na minsan ay nagbigay nito sa kanya. Iyon talaga ang purpose niya. Mamatay at makaganti at the same time sa inyo ni Ray Amadas. Frame up lahat ito ni Elisa bago siya mamatay. Marahil ngayon, nagdiriwang na siya kung nasaan man siya. Nagdiriwang dahil lahat ng balak niya ay natupad. May magagawa ba tayo para isave si Ray? Kumalas ang kamay ng detective sa nanlalamig na kamay ng dalaga. Napaiyak ang dalaga. Napayakap si Alfred. Alfred, salamat. Salamat at alam kong hindi mo papabayaan si Ray. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa akin. Oo, alang-alang sa'yo. Nais itugon ng binata, ngunit hindi niya iyon kayang masabi pa. Nagpaalam na sa dalaga at nagtuloy sa hotel. Bago siya nakapagpahinga,
Tumanggap siya ng isang tawag sa telepono. Pansamantalang nakalaya si Ray Amades, pero sisiguraduhin ko sa'yo, Detective Rivas, hindi mabibigo si Miss Elisa sa gusto niyang mangyari. Iyan din ang dapat mong gawin kung ibig mong pakinabangan ang magandang pamanang iniwan niya para sa'yo. Makiisa ka sa'kin. Makiisa ka kung ayaw mong pati ikaw ay madamay. Nakikilala niya ang tinig ni Lieutenant Asuncion. Bagsak ang katawan ng detective kung kaya maaga itong nakatulog. Walang kamalay-malay na sa loob ng kanyang silid ay may isang aninong naghahalongkat ng kanyang mga gamit. Nang makuha nito ang hanap na litrato ay binalingan ang natutulog na detective. Anyong tatapusin na nito ang buhay ng lalaki nang biglang tumunog ang telepono. Naalimpungatan si Alfred. Mabilis na tumakas ang salarin habang habol ng detective. Hindi naabutan ni Alfred ang nagtangka sa kanyang buhay. Nakita niyang sabog lahat ng gamit sa kanyang silid. Nawawala ang mga blow-up photo ng bangkay ni Elisa. Muling tumunog ang telepono. Si Melissa. Pasensya ka na. Wala akong alam na maaaring makausap ko. Umiiyak ang dalaga. Bakit? Wala ba dyan si Ray? Nakalaya siyang pansamantala sa piyansa niya, hindi ba? Usisa niya habang umiikot ang mga mata sa mga nagsabog na mga gamit sa loob ng kanyang silid. May inaalam pa kung may nawala maliban sa litrato. Naririto siya pero lasing na lasing. Ang laki na ng pinagbago niya. Parang di ko na siya kilala. Parang hindi na siya yung dating Ray na natutunan kong mahalin. Hindi ba't ganon din ang naging bukang bibig ni Melissa nung panay ang away nila? Nung gulong-gulo siya dahil sa pabulusok na pagbaba ng kanyang career. Melissa, may pumasok sa silid ko rito sa hotel. Ha? Mag-ingat ka, si Ray. Kumikilos ang kamay ni Elisa kahit patay na siya. Mga taong binabayaran niya ng malaki para isakatuparang lahat ang kanyang balak kahit nasa impyerno na siya. Alfred, ikaw rin na mag-iingat. Hindi ka taga rito, baka mapahama ka. Nasaling ang puso ng detective sa pag-aalalang iyon ng dating ka-live-in na aminin man niya o hindi, mahal pa rin niya sa kabila ng lahat ng mga sigalot na pinasukan ng kanilang pag-ibig. Ilang minuto lang ay nagbaba na ng linya si Melissa. Hinarap ni Alfred ang mga gamit na nagsabog sa kanyang silid. Tiyak kong tao ni Asuncion ang gumawa nito. Alam na alam kung ano ang kanyang kukunin, pero nagkakamali siya. Hindi ako mahinang klaseng detective. Hindi iyon lang ang kopya ko. Kinabukasan, inireport niya sa manager ng hotel ang nangyari. Panay ang hingi nito ng pasensya at nangakong hindi na iyon mauulit. Pagkatapos kumain ng almusal, nagbalik si Alfred sa kanyang silid, ngunit sa labi pa lamang ng hotel ay nakita na sila ni Lieutenant Asuncion. Mag-usap tayo. Aya nito sa kanya. Dinala siya nito sa restroom kung saan una niyang nakatagpo si Elisa Jimenez. May malaking pera naghihintay sa'yo, Rivas. Huwag kang hangal na ipagpapalit ito sa isang babaeng hindi naman mahal at kinasama na ng iba. Panunuya nito at hikayat. Walang kinalaman si Melissa sa desisyon ko, Asuncion. At desidido ka ng kalabanin na nagpapala sa'yo rito sa Davao? Matapang din pala ang sikmura mo. Kinakalaban mo ang mga nagpapakain sa'yo. Maasim ang mukha ng tinyente at lumura pa sa harapan ng detective. Siya ang nag-alok sa akin. Hindi matapang ang sikmura ko kung hindi mapagbigay lamang, Asuncion. Ayokong tanggihan ang hospitality ninyong taga Davao. Binabalaan kita, Rivas. Huwag mo akong takutin, Asuncion. Kay Miss Elisa ang teritoryong ito. Kaya kitang patayin at tapusin ang karir mo nang wala sa panahon. Aalis lang ako ng Davao kung maibubunyag ko ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Elisa Jimenez. Kapag nangyari iyon, asahan mong hindi mo na makikita ang pagmumukha ko dito sa Davao. At tinalikuran ni Detective Rivas ang tinyente. Hindi niya alam ay sumunod sa kanya ang tinyente. Kaya bago pa nakapasok sa kanyang silid si Alfred, ay sinugod na siya nito at tinutukan ng baril sa sentido. Sige, buksan mo nang sa loob kita tapusin. Utos nito sa detective na di agad nakagalaw dahil sa pagkabigla. Isinara agad ni Asuncion ang pinto na makapasok sila sa loob. Nakatutok ang baril kay Alfred.
Sinabi ko naman sa'yo, kaya kitang patayin nung walang sabit dahil teritoryo ko to, Rivas. Pero matapang ka. Hambog na Manilenyo. Hindi kumibo ang detective. Pinag-aaralan ang gagawing hakbang laban sa pagkilos ng tinyente. Nakakita siya ng butas nang may kumatok sa pintuan. Sir, chambermaid po, change of beddings. Narinig nilang tinig ng nasa labas ng pinto. Hinila siya ni Asuncion, ngunit mabilis ang naging kilos ng detective. Agad na pinilipit ang kamay nito at nagsimula silang magbuntot, mag-agawan sa baril. Sir, ano pong nangyayari sa inyo? Sigaw ng nasa labas na pinto at naalarma sa komosyon ng nasa loob na silid. Papatayin kita, Rivas. Sinabi ko naman kay Ma'am Elisa, hindi kita gusto. Pero nasunod din siya. Patutunayan ko sa'yo na ako ang dapat maging matapat niyang alagad. Baliw ka na, Asuncion. Patay na ang amo mo. Bakit mo pa ito ginagawa? Nagawang bigyan ni Alfred ng malakas na karate chop sa kamay ni Asuncion at nabitawan nito ang hawak na 45 na baril. Bumagsak iyon sa carpet floor ng silid. Dahil naibenta ko na sa kanya ang kaluluwa ko at magkikita kami sa impyerno. Ayokong doon ay susumbatan niya ako. Naging masama ako dahil sa kanya. Ang pagiging tapat ko na lang sa kanya ay ang pabawi ko. Okay na ba yun sa'yo? At isang karate kick ang binigay ng tinyete kay Tommy, sanhi ng upang mabuwal ito sa sahig. Dadamputin na sana nito ang kanyang baril nang biglang nakipag-unahan ng detective. Naging mabilis ang kamay nito laban sa tinyente. Pumutok ang baril pero sa balikat lang tinamaan si Asuncion. Sadyang di pinupuruhan ni Alfred. Iyon ang isa niyang malaking pagkakamali dahil mabilis itong tumakas. Ilang minuto pa, kausap na ni Alfred ang mga kaibigang agent ng NBI. Hindi sa pulis inireport ang insidente dahil alam niyang magiging katawa-tawa lang siya sa mga kasamahan ni Asuncion. Hindi ito pababayaan ng mga kasamahan at maaaring mabaliwala ang kanyang reklamo. Sabi ko na sa iyo, Alfred, bumalik ka na lang sa Maynila. Delikado ka rito. Payo sa detective ng kaibigan. Hayaan nyo, ilang araw na lamang naman at tiyak kong babalik na ako sa Maynila. Talagang desidido ako sa kaso ni Elisa Jimenez. Ha? Bakit ba? Hindi sumagot ang detective. Bigla niyang naalala si Melissa. Nagpaalam siya sa mga kaibigang agents. Masama ang kutob ko. Hindi pa awat si Asuncion. Kailangang makarating ako kina Melissa. Melissa? May chicks ka na agad dito sa Davao? Akala ko ba'y trabaho ang napadpad sa'yo dito? Pag-ibig pala't isang chicks lang. Natatawang tapik sa mga kaibigan kay Tommy. Asuncion? Lasing na lasing si Ray Amades nang buksan ang pinto ng bahay nila ni Melissa. Bakit? Huhulihin mo na naman ako? Aba, malaya na ako. Nagpiyansa ako. Saka sa ibang araw na lang ha. Antok na ako eh. At isasara na sana nito ang pinto nang ibalya iyon ng tinyente. Tarantado ka ah. At napansin niya ang dugo sa suot nito. Dugo? Tila nawala ang pagkalasing nito at napaurong at tangkang tumakas pero inunahan siya ng tinyente. Papatayin kita, Ray Amades. Hindi man matupad ang nais ni Ma'am Elisa na sa kulungan ka mabulok, tiyak na mas matutuwa siya dahil totoong sa impyerno kayo magsasama. Sasamahan mo siya roon. Papatayin kita. Wag! Maawa ka sa akin. Maawa ka. Mahigpit ang kamay ng tinyente na sumasakal sa leeg ng painter. Hindi na ito makalaban pa at ilang saglit lang ay lumawit na ang dila. Patay na ng bitawan ni Asuncion. Ganyan nga, mamaya lang magkikita kayo ni Ma'am Elisa sa impyerno. Nagising si Melissa. May naulingan siyang kung anong kaluskos sa living room. Nagbihis siya at bumaba ng silid. Dinatnan niyang nakahandusay sa sahig ang patay na si Ray. Nagtili si Melissa nang biglang bumulaga sa mata niya si Asuncion. Nangingislap sa kamay ang talas ng hawak na patalim. Huwag. Anumang oras, batid ni Melissa na patay siyang dadatnan ng kung sino mang makakasaklolo sa kanya ng mga sandaling iyon. Patay na sana si Melissa kung hindi lang naagapan ni Alfred ang kamay ni Asuncion. Heto na naman tayo ah.
Sabi pa nito nang magbuno silang muli ng tinyente. Oo, at ngayon, tatapusin na kita. At buong lakas na ibinilya ng tinyente ang detective, ngunit mabilis ding itong nakarecover. Nakapaghanda ang muling pagsalakay ng tinyente. Si Melissa naman ay parang natulos sa kinatatayuan. Ibig sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas sa kanya. Ito ang kailangan mo. Isang karate chop ang ibinigay ni Alfred kay Asuncion. Hindi iyon pumaltos. Laglag sa isang malaking flower pot ang patalim. Una ang dulong hawakan at ang talim ay nakaumang paitaas. Dinaluhong ni Asuncion si Alfred. Ang natitirang lakas ay binuhos upang sakalin ang binatang detective. Halos mapugto ang hininga ni Alfred. Nagawa nitong mahagip ang mahabang buhok ng tinyente. Sinabunutan iyon at itinulak ang mukha palayo sa kanya. Halos maputol din ang leeg ni Asuncion sa lakas ng paghatak ng kamay ni Alfred na kinakapos na rin ang hininga. Ubos lakas na hinila ni Alfred ang mukha ng tinyente at nabitawan siya nito. Bumaranda ito sa tabi ng malaking flower pot. Matigas ka, Rivas, pero handa pa rin kitang tudasin. Hindi ako papayag na makaligtas ka upang mabuko mo ako. Ibabaon kita sa lupa kasama ng lihim namin ni Ma'am Elisa. Hindi rin ako papayag na babaon sa lupa ng lihim ninyo, Asuncion. Tell me, nagpakamatay si Jimenez, hindi ba? Naghihintay si Alfred sa pagbulusok ng dating ni Asuncion. Oo, tama ka. Nagpakamatay siya gaya ng sinabi niya sa akin. Plantad lahat ng ebidensya para isabit si Ray. Uminom ng lason si Ma'am Elisa bago siya nagpatihulog sa balkonahe. Napasigaw si Melissa sa narinig. Nakarecover na siya sa tensyon at takot. Diyos ko po, pinatay niyo si Ray? Ang inosenteng si Ray? Sa pagkakasigaw ni Melissa, nawala sa disposisyon ang tinyente. Sinamantala iyon ni Alfred. Siya na ang sumugod dito at binigwasan sa panga, pero nagulat siya nang hindi man lang iyon inihanda ng tinyente. Nakangisi pa sa kanya nang mapanganga siya nang napaurong ang humakbang ito palapit sa kanya. Ang tao raw kapag gipit, lalong lumalakas kapag nakakapit sa patalim. Patay ka ngayon. At sinakal nito ang buong higpit ang leeg ni Alfred. Noon kumilos si Melissa. Nahagip ng mata nito ang telepono. Dinampot iyon at ubos lakas na hinampas sa ulo ng tinyente. Yanig ito, ngunit hindi rin bumitiw ang kanyang kamay sa leeg ni Alfred. Nakagawa naman ng paraan ng detective upang makakilos. Dinakma nito ang nasa pagitan ng hita ng tinyente at pinisak iyon ng ubod lakas din. Humiyaw sa sakit ang pulis. Bumitaw at kumala sa leeg ni Alfred. Abot-abot ang hinga ng detective. Halos nawala na siya ng hininga sa pagkakasakal ni Asuncion. Nagtangkang lumapit si Melissa sa dating ka-live-in, ngunit muling sumalakay ang pulis. Napasigaw siya upang balaan ng humahabol pa ang hiningang detective. Papatay na kita. Pagdakmang sugod ni Asuncion, ngunit parang isdang palos na umiiwas si Alfred. Nasagi ang paa ng kalaban at nawalan ito ng panimbang. Bumalya sa malaking flower pot. Hindi na kumilos pa ang pulis. Dilat ang mata, buka ang bibig. Alfred! Takbo agad ni Melissa sa tabi ng detective. Anong nangyari? Pareho silang nakatingin sa natulos na pulis. Alfred! Bumagsak sa sahig ng padapa ang pulis. Nakatarak sa likod ang patalim na sanay siyang papatay kay Melissa. Nagsisigaw muli ang dalaga at nagkanlong ng mukha sa dibdib ng detective. Huminahon ka. It's over. Patay na siya. Dumating ang mga tinawag na pulis ni Alfred. Matapos ang ilang pagtatanong ay dinala sa morgue ang dalawang bangkay. Ang hepe na ng pulisya ng Davao City ang nag-asikaso sa kasong iyon. Makakaasa ka na hindi mababaliwala ang kasong ito, Detective Rivas. Hindi ko ito papayagan. Mangingibabaw ang katarungan dito sa Davao, lalo't ang hepe ng pulisya ay ako. Salamat po. Maghihintay ako sa pagre-report mo sa opisina. Kailangan ko ang tulong mo't kooperasyon. Makakaasa kayo, sir.
Sumakay si Alfred sa kotse ni Melissa upang sundan ang ambulansya maghahatid sa dalaga sa ospital. Dapat sana'y umuwi na ako pero hindi ko matiis si Melissa. Bakit? Dahil ba sa mahal mo pa rin ako? Halos bulong na sabi niya habang minamasdan ang tulog na dalaga. Binigyan ito ng sedative ng doktor upang ganap na makapagpahinga. Sa kabila ng lahat ng pananakit mo sa aking puso, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, bakit ang pag-ibig pa rin ang nangingibabaw? Sadya bang makapangyarihan siya? Hahamakin at babaguhin ang anumang nasimulan na upang siya'y mapagbigyan lamang. Hinagkan niya sa noo ng himbing na dalaga. Aalis na ako sa Davao. Iiwan ko sa iyo ang pagpapasya. Humakbang ang detective patungo sa pintuan. Muling nilingon ang himbing na dalaga bago tuluyang lumisan. Halos lahat ng lokal ng pahayagan sa Davao ay may istorya ng krimeng na sangkot si Elisa Jimenez. Isang dyaryo ang naglalabas pa ng serye tungkol sa pagpapakamatay ng socialite at ang life story nito. Hindi man natupad ang gusto ng socialite, marahil ay natutuwa na rin siya dahil kahit patay na siya, nakopo pa rin niya ang limelight. May naiinggit sa kanya at may nagtatatawa. May naaaw at may nagagalit. Kung paano siya hinuhusgahan ng tao sa mabilis na pagkaubos ng mga dyaryong may balitang tungkol sa kanyang maibabase. Sa bawat balita at write-ups, lagi ring damay ang pangalan ni Alfred. Siya ang lumalabas na hero, at sina Ray Amades at Melissa ang kawawang biktima sa mga pangyayari. Sikat ka na naman, Alfred. Tiyak pagbalik mo sa Maynila, dagsa na naman ang trabaho mo. Kantsaw sa kanya ng mga kaibigang nang isama siya ng mga ito sa paglilibang. Sana nga, sa tulong ni Elisa, makakabangon ako. Kahit na may bahid na kabuktutan ang pangyayari, nagpapasalamat pa rin siya sa taong siyang nagturo at naging instrumento ng pagbabagong muli ng kanyang pangalan sa sirkulasyon ng private investigation. Sa kabila ng lahat, nabigyan siya ni Elisa Jimenez ng panibagong pananaw sa buhay. Oh, tuloy na ang lakad mo bukas? May tiket ka na ba pabalik sa Maynila? Oo. Tinapik siya ng isa sa balikat. Pinansin ang gloomy look sa kanyang mukha. You still love her? Tanong nito. Huh? Sino? Come on, wag ka na magkaila. Si Melissa. Mahal mo pa rin ang babaeng iyon, hindi ba? Lalaki tayo, Brad. Madaling humanap ng iba. Tanggi pa niya, ngunit pinasubilian iyon ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Oo, marahil tama ka. Lalaki tayo't madaling humanap ng iba. Pero aminin natin, tayong mga lalaki, kahit sandamakmak ang kapalit ng isang tinanggi natin, mahirap natin iyong makalimutan. Laging may isang natatangi sa puso natin. Siyang hanap-hanap nito sa kabila ng maraming pagtangi. Ng maraming pagtatalo ng damdamin. Ng pagmamalaki, isa pa rin ang gusto natin. Ang iniibig ng tunay. Malabo na kami. Malabo dahil ayaw mong gawing malinaw. Napatawa si Alfred. Nasa sulok ng labi ang pang-uuyam sa sarili. Paano kung gagawin iyon gayong si Melissa ay umiibig na sa iba? Sigurado ka? Napamang ang binatang detective. Kailan nga ba niya narinig sa bibig mismo ni Melissa na malabo na silang magkabalikan? Sumubok na ba siya? Brad, akong susuko. Ang pagsuko'y di nangangahulugan ng pagkatalo. Alam mo yan, Alfred. Ikaw, sumuko ka na ba sa isang babae? Matunog na halakhak ang tinugon ng kanyang kausap, sabay tungga nito sa basong umaapaw ng beer. Ilang ulit na, Brad, at heto, masaya, laging masaya. Kumunot ang noo ni Alfred, naningkit ang mga matang waring ayaw niyang paniwalaan ng sinabi ng kaharap. Pare, kay Mrs., kahit sa anong problema namin, ako ang sumusuko. Dahil alam kong sa piling lang niya ako maligaya, kontento't ganap na ang pagkalalaki. Maniwala ka, isang babae lang ang para sa isang lalaki. Wala ng pangalawa. Kung mayroon man, gulo ang katumbas. Hindi na umimik si Alfred. Katumbas ba ang ganap niyang katahimikan ang pagsuko niya kay Melissa?
Huwag kang matakot sumubok, Brad. Walang mawawala sa'yo kung tumanggi siya. Mas masakit kung sa huli malalaman mong ang di pagsubok ang siyang dahilan ng iyong pananatili ng pagkimkim ng kirot sa puso mo. Release the pain, let it go at makikita mo. Mapapasayo ang kaganapan ng katahimikan at pagpapatawad. Then you will be ready for another chance for love. Napatitig sa harap niya si Alfred. Nasa labi ang ngiti. Para kang love expert ah. Hayaan mo. Baka masunod ko ang payo mo. Kidding aside, Alfred, huwag mong pababayaan ng isang chance to have that lost love in your arms again. Ikaw rin na magsisisi. Lost love? Paano kung siya na lang ang umiibig? Tama, si Melissa. Siya ang may problema noon. Siya ang dapat maghain ngayon ng solusyon sa problemang pilit niyang tinatanggi at tinatakasan noon. Nag-check sa kanyang hotel si Alfred. Nagulat pa siya ng isang tseke ang kanyang tinanggap mula sa abogado ng estate ni Elisa Jimenez. Hindi ko na yata matatanggap pa ito, attorney. Pagsosoli niya sa tseke ng abogado ni Elisa. Hindi ko naman nagawa ang kanyang kagustuhan. It's not proper for me to have this. No, take it, Detective Rivas. Ibinayad iyan sa iyo ni Elisa. Para sa iyo yan. Saka hindi mo man nagawa ang gusto niya. I'm very sure, kung naririto siya, she'll be very fond of you. Matutuwa siya sa nangyari. She was the talk of the town, which she really enjoys most. Katutuwaan ka niya ng labis, Rivas. Believe me, she will. Kilala ko siya. Kilalang kilala. Napapailing na kinuha ni Alfred ang tseke, saka ipinasok iyon sa kanyang bulsa. You really know your client, attorney. Elisa Jimenez is such that kind of woman. Umalis na si Alfred para magpatuloy sa airport nang may maalala. Hindi pa siya nakakapagpaalam kay Melissa. Kahit na mabigat sa loob niyang gawin iyon, tila may kung ano magnetong humihila sa kanyang paa na magtungo sa bahay ng dalaga. Dinatnan niyang nag-iisa ito sa bahay. Inabala ang sarili sa pag-aalaga ng mga halaman sa munting hardin nito. Mabuti naman at dumaan ka bago ka umalis. Makapagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa amin ni Ray. Nasa tinig pa rin ng dalaga ang pagdadalamhati sa mga nangyari. Well, ayokong umalis nang hindi man lang natitiyak na okay ka na. Napangiti ang dalaga sa pagpapakitang iyon ng concern ng dating ka-live-in. Salamat ulit, at iniabot nito ang kanyang kamay kay Alfred. Nagkamay sila, walang higpit sa simula, ngunit hindi makapagpigil pa si Alfred. Melissa, gusto kong malaman mong... Sinaway ng dalaga. No, huwag mong ituloy, Alfred. Hindi na ako karapat-dapat sa'yo. At bumitiw ito sa pagkakahawak ng kamay ng detective. Tumalikod. Melissa, mahal pa rin kita. Magsimula tayong muli. Hindi niya alam kung paano niya iyon nasabi sa harap ni Melissa, ngunit batid ni Alfred na sa pagkakasabi niyon ay lumuwag ang kanyang isip at damdamin. Babalik ako sa Maynila. Maghihintay para sa iyong pagbabalik sa aking piling. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Muling narinig ni Melissa ang pamamaalam ni Alfred at ang pangako maghihintay ito sa kanya. Nanatili siyang nakatalikod habang humahakbang palayo ang binata. Hanggang maramdaman niyang nag-iisa na lamang siya sa harding iyon. Wala na si Alfred. Madilim sa kamay nilaan nang magbalik si Alfred. Nagpahatid siya sa isang taxi sa kanyang opisina. Kasalukuyan nang nagsisimulang gumising ang lungsod sa kanyang panggabing kamalayan. Maliwanag na mga ilaw sa poste. Nagbubukas na mga establishmento na sa gabi nagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga parokyano. Nagsisimula na rin lalong magsikip ang trapiko, lalo tila isang malakas na buhos ng ulan ang banta ng kalangitan. Nasa Malate na ang sinasakyan taxi ni Alfred. Muli na naman niyang nasilayan ang liwanag ng lugar na iyon na kung ilang dekada ring tinaguriang Sin City. Ngunit sa ngayon, ang liwanag nito ay hindi nakasalanan ang kahulugan kundi isang lehitimong pang-aaliw na lamang.
Nakaalpas na rin ito sa masamang kapit ng kanyang masamang reputasyon. Sa pusod ng kamay nila ang iyon, nakita ni Alfred kung paano ito nakaungos sa kaunlaran kumpara sa ibang parte ng bansa. Ngunit sa likod ng karangyaang iyon at kasagsagan ay ang pangit na katotohanang naroon ang mga panganib. Ang pagsulpot ng iba't ibang krimen, ang panganib na buhay ng mga mamamayan, ang kasakiman ng mga tao sa kanyang kapwa. Lahat ay bunga ng karangyaan at kaunlaran. Sa isang 4-story building, nagpahatid si Alfred. Naroon ang inuupahan niyang opisina. Inabot niya ang bayad sa driver ng taxi kasama na ang kanyang malaki-laki ring trip. "Salamat sir," nakangiting saludo pa sa kanya ng driver. "Sige lang," tugon niya at umibis na siya sa taxi. Sinalubong niya ang night guard ng building na iyon. "Sir, kailan pa kayo dumating?" Saludo nito sa kanya. "Ngayon lang," tugon niya at sinanyasan na ang guard na papanik na siya sa kanyang opisinang nasa itaas pa ng palapag. Dinukot ni Alfred sa bulsa ang kanyang pantalon ang susi niya sa kanyang opisina. Napangiti ng maaalalang tanging siya lang at ang sekretaryang si Marlene ang may susi sa opisinang iyon. Pero na mag-asawa na si Marlene, si Melissa na ang nagtago ng duplicate key na iyon. Kailangan na niyang magpagawa ng bagong duplicate key. Malabong maibalik pa iyon sa kanya ni Melissa, kung nasa kanya pa nga ang susing iyon. Patang-pata ang kanyang katawan, ngunit gising na gising ang diwa ni Alfred. Gusto niyang matulog, ngunit tumatanggi ang kanyang isipan. Suko na ang kanyang mga mata, ngunit nakapikit man ito'y hindi pa rin magawang agawan ang kanyang isipan at ilagay sa magandang himbing ng pagtulog. Nagtimpla siya ng kape. Sige, kung ayaw siyang patulugin ng kanyang diwa, patutulugin niya at lalasingin ito sa caffeine. Sabi nga, kung ano raw ang bawal, siyang nakakasugpo sa isang kabawalan. Habang humihigop ng kape, nagulat pa siya nang mapansin ang ilang sobrang nakasipit sa gawing ilalim ng kanyang pintuan. Ang kartero ang may gawa niyon. Isa-isa niyang kinuha ang mga sulat. Napatawa siya nang mabasang ilan sa mga sulat. Lahat ay inquiry para sa mga serbisyo. Halos gusto niyang lumundag sa tuwa. Ibig sabihin, talagang nakabangon na siya. Nagsimula nang bumalik ang sigla ng kanyang karir. Napatingala siya at may isang alaala na sumagi sa kanyang isip. Si Elisa Jimenez, ang krimen sa Davao, ang pagtatagpo nila ni Melissa, si Ray Amadas. Salamat. Bulong niya sa sarili. Walang partikular na pinatutungkulan ang pasasalamat na iyon maliban sa taos-puso niyang binigkas. Muli niyang binalikan ang mga sulat. Isa-isang inilagay ang kanyang drawer. Bukas ng umaga, alam niyang may naghihintay na magandang pagbati sa kanyang paggising. Naalala niya ang pangangailangan niya ng tulog. "Please, let me have some sleep." Pakiusap niya at muling tinangkang makatulog habang nakahiga sa kanyang swivel chair na halos ibaluktot ang kanyang katawan. Inunat niya ang kanyang mga paa sa ibabaw ng kanyang mesa. Nakadama siya ng kaunting ginhawa. Ipinatong ang kanyang ulo sa magkabilang kamay. Maya-maya, hindi na niya namalayan ang pagdating ng antok sa kanyang pagkakahiga. Nakatulog na siya. Mahimbing ang pagtulog. Naalimpungatan si Alfred nang may maramdaman siyang kumikilos sa bandang kusina ng kanyang opisina. May maliit na silid ito na siyang ininitan niya ng tubig at kung minsan ay siyang pinaglulutuan ng kanyang pagkain. Pumasok sa isip niya ang dating sekretarya pero agad din niyang itinaboy iyon sa kanyang isip. Hindi na babalik si Marlene. Hindi na ito pinayagan ng silosong asawa na muling magtrabaho sa kanya. Nagbalik siya sa kanyang pagtulog, ngunit muli rin siyang pinaigtad ng naririnig na kaluskos. Kinabahan na si Alfred. Maaari bang may nakapasok na ibang tao sa kanyang opisina at magbibigay ito ng panganib sa kanyang buhay? Kumilos siya upang alamin ang katotohanan. "Ikaw?" Halos di siya makapaniwala sa kanyang nakita.
Tumango lamang ang kanyang dinatnang nagluluto ng almusal sa kanyang kusina. Nagbalik ka. Kung may babalikan pa ako, kung tatanggapin pa ako sa aking pagbabalik. Tugon nito sa pag-uulirat. Halos sugurin niya ng yakap ang taong umabala sa kanyang mahimbing na pagtulog. Melissa, akala ko'y... Gaya mo, Alfred, hindi ko pa rin kayang itanggi na mahal pa rin kita. Kahit na may isang puso nagtangkang agawin ang pagmamahal na ito sa aking puso, na may mga pangyayaring pilit na nagpapahina sa kanyang pintig, hindi siya ganap na sumuko. Naririto pa rin siya. Naghahangad ng isa pang pagkakataon. Matagal na nilang pinagsasalubong ang mga paningin na para bang sinasalamin sa mga kanilang mata ang tunay na pintig ng kani-kanilang damdamin. Nang mapatunayan nilang hindi pa rin nagbabago ang pintig at damdamin sa isa't isay, saka sila mahigpit na nagyakap. Naglapat ang mga labi, waring kay tagal na nauhaw sa gayong tamis. Mulit-muling pinaglapat ang mga labi naghihiwalay lamang upang humiram ng hangin sa kanilang paghinga. Nang tumunog ang whistling kettle, nabulabog silang ganap. Want some coffee? Tanging nasabi ni Melissa na nakayupos pa rin sa baywang ni Alfred. Yes, I want some more. Muling kinabig ng mga bisig nito ang dalaga. Siniil ng mapupusok na labi. Sa paghihiwalay ng kanilang mga labi, isang pagsisimula ang kanilang haharapin. Ang bagong simula ng kanilang naudlot na pag-iibigan. May tatag na at may pundasyong matibay dahil sa kabila ng lahat ng mga sigalot at paghihiwalay, sila'y muling pinagtagpo. Pinag-isa ng kanilang mga pusong tanging-tangi para sa kanilang lamang. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Samahan niyo po kaming muli sa ating susunod pang mga kwento. Dito lamang sa Love Top Secret.